Kumalma ka, Nathan. Mukha namang safe na makakapanganak si Lara. Saad ng kanyang tita Menchie. Basa ng pawis at nanginginig ang mga palad ni Nathan habang mahigpit na hawak ang isang bote ng mineral water na hindi niya pa nabubuksan. Nasa public hospital siya kasama ang kanyang tita na nag-aruga sa kanya simula nang mawala ang kanyang mga magulang. Nabuntis niya ang girlfriend na si Lara. 21 na si Nathan. Matanda na pero hindi pa matanda para maging handa sa pagkakaroon ng anak. Dahil ang totoo, natatakot siyang maging isang ama. Maya-maya ay may lumabas na sa delivery room. Maayos ang naging delivery. Lalaki ang anak ninyo. Nakahinga siya ng maluwag. Salamat naman. Maya-maya ay marami ng inasikaso. Hanggang sa dinala na sa kwarto si Lara. Hindi huminga si Nathan habang iniaabot sa kanya ang bata. Napangiti siya nang mahawakan ito. Ahay, kumusta ka? Namamaos ang boses niya. Ako ang papa mo. Tumingin siya kay Lara. Ang pogi niya, Lara. Ang galing mo. Tahimik pa rin ang girlfriend niya. Hindi siya nalingon nito. Nanatiling mabigat ang katahimikan sa pagitan nila at hinayaan na lang muna ni Nathan. May napili na ba kayong pangalan? Tanong ni Tita Menchie. Napangiti siya. Jonas na lang siguro para malapit sa pangalan ni Papa. Ang gandang pangalan, ani ng kanyang tita. Jonas, ulit ni Nathan at tila sinasanay ang sarili sa pangalang yon. Gusto mo bang pangalan mo? Jonas, ikaw si Jonas. Maya-maya, muling kinuha ng nurse ang kanilang anak. Umalis na rin naman si Tita Menchie para magtrabaho. Bumalik ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang nobya. Lumapit si Nathan kay Lara at hinila ang isang upuan sa tabi ng kama. Lara, mahina niyang sabi. Ayos ka lang ba? Wala pa rin itong sagot. Hinawakan niyang kamay nito. Lara, nagawa natin. Mabuti at safe kang nakapanganak. May gusto ka bang kainin? Bahagyang lumingon si Lara. Sapat para makita niya ang mga mata nitong pagod, namumula-mula at walang buhay. Ayoko nito. Mahinang bulong ni Lara. Napuno ng kaba ang dibdib ni Nathan. Ano? Ayoko ng lahat ng to. Banggit ni Lara, sabay sa paggaralgal ng boses nito. Sinabi ko naman sa'yo. Ayoko talagang ituloy yung pagbubuntis. Gusto kong ipalaglag pero ayaw mo. Ayoko nito. Wala akong nararamdaman. Hindi ako handa. Akala ko baka kung makita ko siya may maramdaman ako. Pero wala. Namamanhid lang ako at nawawalan ako ng pakialam sa batang yon. Hindi nakaimik si Nathan. Para siyang tinulak sa gilid ng bangin. Hindi rin naman siya handa pero kaya niyang harapin iyon. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit hindi yun magawa ni Lara. Nanay ka niya. Kailangan ka niya. Sabi niya rito at halos magsumamo na. Pumikit si Lara at tumulo ang mga luha. 18 pa lang ako. Hindi pa ako tapos sa pag-aaral. Gusto ko pa ng ibang buhay. Pasensya na, Nathan. Hindi ko talaga kayang isuko ang buhay ko sa inyo. Napakapit siya sa gilid ng kama. Aha, hindi mo naman isusuko. Kailangan ka ng anak natin. Huwag ka namang maging makasarili. Ikaw ang may gusto sa kanya. Kaya iyon na siya. Ayoko naman talagang magkaroon ng anak. Dahan-dahan itong tumayo, walang pakialam kahit nang hihina pa. Lalakad ka na lang palayo. Saan ka pupunta? Puno ng hinanakit na tanong ni Nathan. Pero hindi siya sinagot ni Lara. Umatras si Nathan, namutlang mukha at parang gumuho ang paligid habang tinatanaw si Lara na umalis sa ospital na parang wala lang. Kahit na umalis si Lara at bumalik sa mga magulang nito, nagpatuloy pa rin si Nathan sa buhay. May anak siyang kailangang buhayin. Kung ayaw na sa kanila ni Lara, wala naman siyang magagawa. Maaksaya lang ang panahon ni Nathan sa paghahabol sa taong ayaw sa kanila. 10 buwang gulang na si Jonas. Nakangiti itong nakatingin sa kanya habang nakalitaw ang 2 maliit na ngipin sa ibaba. Buhaghag ang buhok nito at magulo sa pagtulog. Maingat siyang binuhat ni Nathan. Magandang umaga, anak. Tingnan natin kung may bigas pa tayo. Tumingin si Nathan sa halos ubos ng sako ng bigas. Ibinaba niya muna si Jonas sa mat at hinayaang maglaro. Napabuntong hininga siya
at sinaing na ang kaunting bigas na yon. Sabaw ng kanin muna ulit ang gatas mo ha, bulong ni Nathan sa kanyang anak. Pasensya na anak, sa sweldo ibibili kita ng maraming gatas, marami lang kasing binayaran. Nilinis niya ang bote, pinunuyo ng at nilagyan na lang ng kaunting asukal. Sinupsup niya ni Jonas ng sabik. Hinalikan ni Nathan ang tuktok ng ulo ng kanyang anak at bahagyang naawa sa kanyang anak na yun lang ang iniinom. Kahit mahirap, kakayanan ni Nathan kahit anong mangyari. Nagtatrabaho naman siya sa isang pabrika ng mga sapatos na isang sakay ng jeep ang layo mula sa tinutuluyan nilang mag-ama. Tumutulong si Tita Menchi sa kanya pero alam niyang wala rin naman siyang maaasahan dito kung pag-uusapan ng pera. Jonas, bulong ni Nathan habang hinuhubad ang bag. Lumingon ang bata sa boses niya, nawala sa balanse at naupong muli. Pero agad na muling tumayo. Natawa si Nathan sa kabila ng pagod. Oh, tingnan mo yan. Ngumiti si Jonas at iniangat ang mga braso. Pa? Nanlaki ang mga mata ni Nathan. Anong sabi mo? Sumigaw si Jonas at ngiti-ngiti pa. Papa. Parang may umangat sa puso ni Nathan na hindi niya lubos na maunawaan. Lumuhod siya at niyakap ang anak. Lumapat ang tuhod niya sa malamig na sahig at niyakap niya ito ng mahigpit habang dumadaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sinabi mo, Papa? Bulong niya. Totoo ba to? Papa agad? Hindi dada? Wala siyang pakialam kung gaano siya kapagod ng gabing iyon. Inikot niya si Jonas sa maliit na kwarto habang kumakanta ng kung ano-ano. Mahirap sila, minsan gutom, ubos at halos hindi na makasabay sa buhay. Pero sa sandaling yon, parang panalo si Nathan. Pero ilang linggo lang at biglang bumagsak ang lahat. Inireklamo ni Tita Menchi ang pagkahilo at pananakit ng dibdib. Nakiusap si Nathan na magpatingin pero wala naman silang pambayad. Isang umaga, pag-uwi niya, nadatnan niya si Tita Menchi na nakabulagta sa pintuan na malamig at maputla ang mukha. Huli na nang dumating ang ambulansya ng barangay. Wala na ang kanyang Tita Menchi na palaging nasa likod niya para umalalay. Sa burol, nakaupo si Nathan sa upuan sa gitna ng mga kamag-anak at kapitbahay na nagsasabi ng pakikiramay pero walang maibigay. Nakayakap si Jonas sa kanya at naguguluhan sa mga umiiyak. Tahimik lang si Nathan, nakatingin sa kabaong at parang may butas sa dibdib na hindi na kayang takpan. Siya lang ang tumutulong sa atin, anak. Bulong ni Nathan. Anong gagawin ko ngayon? Magulo ang mga sumunod na araw. Hindi niya pwedeng iwan ang trabaho sa pabrika at dumadami na ang kanilang mga bayarin. Pero wala nang magbabantay kay Jonas. Sinubukan niyang isama ang bata sa trabaho pero umiling ang supervisor niya. Hindi ito daycare, Nathan. Alam mo namang pabrika to, may mga hazardous spot dito na hindi pwede sa bata. Sa kagipitan, lumapit siya kay Patrick na kaibigan niya noong high school. Pare, ayokong abalahin ka pero... Itinaas ni Patrick ang kamay. Walang problema, si nanay pwedeng mag-alaga dyan sa anak mo. Saka inaanak ko rin naman yung si Jonas. May ibang bata rin dito sa bahay, kaya hindi boring. Noong linggong yon, iniwan ni Nathan si Jonas kay Aling Mirna na ina ni Patrick. Inaabutan niya na lang ng pera kada sahod. Kapag uuwi, sa kanya kukunin ng anak niya para siya naman ang mag-aalaga. Napapagod na si Nathan at minsan ay naiiyak na sa sitwasyon pero pilit niya pa rin kinakaya ang lahat. Lumipas pa ang mga taon, naging paulit-ulit na cycle ang buhay ni Nathan kasama ang kanyang anak. Hanggang sa maging 4 na taon na si Jonas at kahit papaano ay nakakausad na sila sa buhay. Gayunpaman, aminado siya sa kanyang sarili na hindi pa rin yun sapat. Nang magkaroon siya ng anak, pakiramdam niya ay para bang doon na lang tumigil ang kanyang buhay. Para bang wala na siyang mas magandang bagay na gagawin bukod sa pagiging ama. Hanggang isang oportunidad ang magbubukas kay Nathan. Mas maingay kaysa karaniwan ng pabrika ng umagang yon. Hindi dahil sa ugong ng mga makina, kundi dahil sa bulong-bulungan. Huminto si Nathan sa bungad ng locker room habang pinupunasan ang pawis sa noo gamit ang braso.
Katatapos lang ng unang shift niya sa pag-assemble ng mga rubber at ang tanging gusto niya ay makakain at maiunat ang mga binti. Pare, nakita mo na yung bulletin board? Tanong ng isa sa mga kasamahan niya. Hindi pa. Bakit? Tanong ni Nathan habang pinapatunog ang leeg. May listahan. Training daw abroad sa Malaysia. Napakurap si Nathan. Malaysia? Oo pare, 2 taon. Libre tirahan at mas mataas ang sahod. Magpapadala raw ng factory worker para mag-training sa branch nila doon. Kalalagay lang ng listahan. Mabilis ang tibok ng puso ni Nathan habang tumatakbo papunta sa bulletin board malapit sa opisina ng admin. Inaasahan niyang nandoon siya kaya agad siyang tumakbo. Isang bagong bond paper na may tape sa gilid at malinaw na mga pangalan sa malaking font. Mabilis niyang sinuyod ng tingin ang listahan at tumigil sa panlimang pangalan. Nathaniel Ramos. Natigilan siya, parang nakalimutan niyang huminga sa sobrang saya. Totoo ba to? May sumipol sa likod niya. Galing mo, Nathan. Ikaw nga yan ah. Lumingon siya ng dahan-dahan. Ako nga ba talaga? Napangiti naman ang kanyang katrabaho. Confirmed na raw. I-interviewin ka ng HR sa susunod na linggo. Kapag pasado ka, lipat ka na pa Malaysia. Diyos ko po, salamat. Salamat po. Napapikit si Nathan nang muntik na siyang maluha. Makakapunta na siya sa Malaysia. 2 taon at mas malaki ang kita. Magiging bagong buhay din para sa kanya. Pero agad ding pumasok ang takot. Sumagi sa kanyang isipan ang anak na si Jonas. 4 na taon pa lang ang anak niya. Kailangan pa rin ito ng taong mag-aalaga rito. Tinakpan ni Nathan ang mukha. Paano siya aabante kung may kailangang maiwan? Kinagabihan, kumikislap ang mga ilaw sa maliit na apartment na tinitirhan nila ni Jonas. Nasa sahigang bata, nagsusulat gamit ang krayola sa likod ng lumang karton. Aling Mirna, may pakiusap po sana ako. Napasama ako sa mga iti-training para ipadala sa Malaysia. Mahina niyang sabi. Magpapadala raw ng worker sa Malaysia. Mas mataas ang sahod. 2 taon din ang kontrata. Huminto ang kamay ni Aling Mirna sa gitna ng pagpisil sa sitaw. Malaysia? Totoo ba yan? Tumango si Nathan. Eto na po siguro ang pagkakataong makapag-ipon ako. Para kay Jonas. Para makabili na rin ng bahay balang araw. Kaso nag-aalala po akong iwan itong anak ko. Ang liit pa niya. Hindi ko siya pwedeng isama. Wala akong mapag-iiwanan sa kanya. Si Lara naman, may sariling buhay at siguradong hindi ko kunin itong si Jonas. Wala na rin po akong ibang kamag-anak na pwedeng pakiusapan. Nagpatuloy sa pagpuputol ng sitaw si Aling Mirna. Kung ganon, ako na lang. Hindi na naman sa akin bago yung anak mo. At laging nandito kasama ng ibang pamangkin at mga apo ko. Saka inaanak niya ni Patrick. Kaya pwedeng ako na. Magpadala ka na lang ng panggastos niya rito. Tapos mag-ipon ka para naman pag uwi mo makabili na kayo ng sariling bahay. Napalunok si Nathan. Talaga po? Payag po kayo na alagaan ng anak ko sa loob ng 2 taon? Parang apo ko na yang si Jonas. Sagot agad ni Aling Mirna. Mahal ko na ang batang yan. Kinagat ni Nathan ang labi, saka inabot ang kamay ng matanda. Salamat, Aling Mirna. Hindi ko alam anong gagawin ko kung wala ka. Wala na talaga akong ibang mapagkakatiwalaan na mapag-iiwanan ko ng anak ko. Kayo na lang po talaga. Saglit lang naman po ako ron. Tumango naman si Aling Mirna. Huwag mong kakalimutan ang anak mo. Tumawag ka palagi. Kahit pagod ka, kahit busy. Huwag kang maging isa sa mga ama na naglalaho. Baka mamaya, kalimutan mo ang anak mo. Tumango si Nathan dahil alam niya naman sa kanyang sarili na hindi niya gagawin iyon. Pupunta siya sa ibang bansa para magkaroon ng trabaho, para magkaroon sila ng mas maayos na buhay ng anak niya. Pero may bahagi rin sa kanyang kalooban na parang gusto niya ring isipin ang sarili sa pagkakataong yon. Pakiramdam ni Nathan, gusto niyang bawiin ang buhay na tumigil simula nang dumating sa kanyang buhay si Jonas. Mabilis na lumipas ang linggo, pasado siya sa interview, pinirmahan ni Nathan ang mga papel. Ilang buwan nag-training hanggang sa pinaasikaso na ang mga requirements.
At kinagabihan, bago ang kanyang flight, nakaupo siya sa sahig sa tabi ng kama ni Jonas. Papa? Tanong ni Jonas. Bakit mo po nilalagay yung mga damit mo po sa malaking bag? Ilagay mo rin po ang sa akin. Saan po tayo pupunta? Anak, ako lang ang aalis. Hindi ka pwedeng sumama. Bawal ka kasi ron, anak. Paliwanag niya kay Jonas na alam niyang hindi naman maiintindihan ito ng lubos. Kumunot ang noo ng kanyang anak. Bakit po? Naninikip ang dibdib ni Nathan. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag dito na mawawala siya ng 2 taon. Napakabata pa ng anak niya para iwan, pero sayang ang oportunidad kung hindi niya tanggapin at susunggaban agad. Hindi naman lahat ng tao nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Napalunok muli si Nathan. Kasi magtatrabaho si Papa sa malayong lugar. Malayo po? Bakit po malayo? Tanong sa kanya ng bata. Kailan po kayo uuwi? Gabi po ba palagi? Marahang umiling si Nathan. Hindi anak, mas malayo. Hindi ako makakauwi araw-araw, hindi katulad ng dati. Kailangang sumakay ni Papa sa eroplano kasi pupunta sa ibang bansa. Pero babalik ako. Pangako, babalik ako, Jonas. Namuo agad ang luha sa mga mata ng kanyang anak. Iiwan mo ko? Hinaplos niya ang buhok ng bata at pilit na pinapakalma. Hindi kita iiwan, anak. Mabilis naman ang 2 taon. Kaunting panahon lang yun, anak. Magtatrabaho lang ako para makabili ka ng laruan, ng sapatos at may pagkain. Makinig ka. Pagbalik ni Papa, may pera na ako. Bibili tayo ng malaking toy truck. Pwede mong sakyan. Gusto mo yun, di ba? Hindi pa masyadong nauunawaan ni Jonas pero ngumiti ng ito. Isang klase ng ngiti ng bata kapag nagtitiwala sa pangakong masyadong malaki para maabot. Okay po, Papa. Mahigpit siyang niyakap ni Jonas. Kinaumagahan, nakahanda na si Nathan sa tapat ng bahay ni Aling Myrna. Dala ang maleta at ang mga kailangan niya. Nasa bisig niya si Jonas na umiiyak. Hinalikan niya ang ulo ng bata. Maging mabait ka. Magsipilyo palagi. Huwag akyat ng akyat sa matataas. Hindi sumagot si Jonas at humigpit na lang ang yakap sa kanya. Namumuo ang luha ni Nathan. Ramdam niya talagang ayaw siyang pakawalan ng kanyang anak. Sige na, punta ka na sa loob ng bahay ni Aling Myrna. Aalis na ako. Mahal kita, anak. Ibinaba niya na ang umiiyak na si Jonas. Mas lalong humikbi ang kanyang anak. Balik ka po rito, ha? Hinaplos niya ang buhok nito. Oo, babalik ako. Ilang sandali pa, nanatili si Nathan sa tapat ng gate at pinagmamasdan ang mga itong pumasok. Pagkatapos, humarap siya sa kalsada at nagsimulang maglakad tungo sa kinabukasang naghihintay sa kanya. 2 taon lang para bigyan ng pagkakataon ng sarili. At pagkatapos nun, may mas maayos nang naghihintay na buhay sa kanilang mag-ama. Nang makarating sa Malaysia, wala siyang ibang ginawa kundi magtrabaho. Wala namang nyebe roon pero para sa kanya, tila nagyayelo ang mga araw na lumilipas. Nakaupo si Nathan sa gilid ng kama sa maliit nilang apartment habang hinuhubad ang putikan at madulas niyang bota. Bro, ani Romy, isa sa mga kasama niya sa bahay. Sabay abot ng malamig na bottled iced tea. Magpahinga ka muna, parang bibigay na yung likod mo. Nasalo ni Nathan ng bote at napangiti ng matamlay. Tumatanda na tayo, pare. Ilang taon ka na ba rito? 4 na taon. Ikaw, 6 months pa lang. Pero mas mukha kang pagod sa akin. Sagot ni Romy at nakaupo sa tapat niya. Tatawag ka ba kay Jonas ngayon? Tiningnan ni Nathan ang oras. Hating gabi na sa Pilipinas. Malamang tulog na si Jonas. Saka na. Mahigit 2 linggo na siyang hindi nakakatawag. Puro missed calls na lang mula kay Aling Myrna. Hindi kasi magtagpo ang mga oras na available sila. Nahihiya naman siyang tumawag at mang-istorbo sa 10 oras ng gabi. Huminga siya ng malalim. Bukas siguro. Gusto ko siyang makausap ng maayos. Hindi yung pagod ako at puyat saka ang anak ko. Hindi naman gigising yan para lang kausapin ako sa tawag. Tinitigan siya ni Romy pero wala nang sinabing iba. Alam nilang lahat kung paano gumagana ang buhay bilang OFW. Sa umpisa,
Laging may tawag, laging naho-homesick. Pero kalaunan, unti-unti nang nagiging minsan ang madalas. Hindi dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil ubus na sa pagtatrabaho at wala nang natitirang lakas para sa iba pa. Kaya tuwing weekend, kung wala silang shift, sabay-sabay silang naglalakad sa gabi sa palengke. Parang pamamasyal na nila iyon. "Try natin to!" sigaw ni Carlo at itinuro ang isang inihaw. "Libre mo? Ayos, libre mo na lang kami kaysa ipadala mo sa kabit mo." Biro naman ni Ronnie. Nanlaki ang mga mata nito. "Sige, pagsigawan mong may kabit ako kapag nakarating talaga sa asawa ko." Napailing na lang si Nathan. May mga kasamahan siyang may kabit. Hindi niya maintindihan kung bakit. Hindi na lang makontento sa asawa na uuwian at talagang may balak pang umuwi sa kabit. Hindi naman niya masaway. Wala naman siyang karapatang mangialam sa buhay ng mga ito, kaya hinahayaan niya na lang. Nagtawanan sila habang nakapalibot sa mumurahing mesa. Tumawa rin si Nathan. Masarap sa pakiramdam na may pahinga silang ganoon. Pero sa likod ng amoy ng inihaw na karne, naroon pa rin ang tahimik na kirot. Ang tahimik na pagkalumbay sa buhay niyang parang walang kulay. Nang makauwi, katawagan niya si Jonas. Kahit paano, sumaya ang puso niyang kausap ito. Naging pampaantok niya ang boses ng makulit na si Jonas. "Papa, nasa langit ka po ba? Sabi ni Aling Mirna, nagtatrabaho ka sa langit kasi hindi na kita nakikita." Sabi sa kanya ni Jonas. Bahagya naman siyang tumawa. "Anong langit? Para namang patay na ako, anak. Anong langit eh, nasa ibang bansa lang ako. Ikaw talaga." Tumawa naman ito. Kasi po, sumakay po kayo ng eroplano, di ba?" "Anak," bulong ni Nathan habang nakangiti sa likod ng screen. "Ang laki mo na. Ang dami mo nang alam." Tumawa si Jonas at lumapit pa sa camera. "Tingnan mo po, may ID na po ako." Itinaas nito ang isang laminated na card na nanginginig sa camera, kaya hindi niya masyadong nakita. Tumawa si Nathan. "Wow, ang ganda. Kindergarten ka na?" "Kindergarten 1, sigaw ni Jonas. "May mga bagong kaibigan po ako. Nagkukulay kami ng mga shape, sabi ni teacher. At kumakanta po kami sa may sayaw. Gusto mo po marinig?" Tumango si Nathan at nasasabik sa mga sinasabi nito. "Oo naman." At buong giliw na inawit ni Jonas ang bahay kubo. May kasamang kilos pa ng kamay, medyo sintonado pero punong-puno ng puso. Pumalakpak si Nathan habang nakangiti. "Ang galing mo, anak. Mas magaling ka pa sa papa mo." Ngumiti si Jonas. "Papa, nasan ka po ngayon? Ano pong itsura dyan?" Dahan-dahang iniikot ni Nathan ang kamera para ipakita ang masikip na silid, ang mga double deck na kama, ang lamesang puno ng tasa at ang lumang electric fan na umiikot ng marahan. "Dito nakatira si Papa. Diyan ako natutulog." Itinuro niya ang itaas na kama. "At nagtatrabaho ako sa malaking gusali. Gumagawa kami ng mga sapatos." Nakangiting tumango si Jonas. "May mga laruan ka po dyan?" Napangiti si Nathan at bahagyang naninikip ang dibdib sa labis na pagkamis sa kanyang anak. "Wala masyado, pero may tinabi akong laruan para sa'yo. Pag uwi ko, ibibigay ko sa'yo. O kaya baka ipabagahe ko na lang." Napangiti agad ito. "Promise po?" "Promise," sabi ni Nathan at mahinang halakhak ang umalpas sa mga labi. Ilang saglit silang natahimik. Pinagmasdan ni Nathan ang anak niya. Kung paanong may kaunting siwang na ang harapang mga ngipin nito. Kung paanong kumukulot na ang buhok sa dulo gaya ng kay Lara dati. Habang pinagmamasdan ni Nathan ang anak, mas lalo niyang napagtanto na patuloy ang pag-ikot ng mundo. Tumatakbo ang panahon para sa kanilang dalawa ni Nathan at patuloy ang paglaki ng kanyang anak kahit wala siya roon. Nakaramdam tuloy siya ng bahagyang panghihinayang. "Papa," biglang tanong ni Jonas, "kailan ka po uuwi?" Huminga si Nathan ng malalim. "Malapit na, anak. Hindi pa ngayon pero nagsusumikap si Papa para pag uwi ko, may sarili tayong bahay. May bisikleta ka at may cake sa birthday mo." Tumawa si Jonas. "Chocolate cake po ah. Masarap po kasi yon." "Oo naman, yung pinakamasarap ang bibilhin natin."
ani Nathan, ngunit may kirot sa dibdib. Miss na miss niya na ang kanyang anak. Wala siyang ibang pinagkakaabalahan kaya dito lang umiikot ang kanyang mundo. Miss niya na ang pagpapaligo kay Jonas. Miss niya na itong alagaan. Miss niya na ang mga kwento sa gabi ng bata. Pati ang mga tantrums, pati ang mga gabing pagod na ito sa pagkanta pero kumakanta pa rin. Anak, may gusto lang akong sabihin. Wika ni Nathan. Tumingin si Jonas sa kanya. Ano po yun? Marahan siyang napalunok. Pag nalulungkot ka dyan o may nambubuli sa'yo sa school o nadapa ka, anong gagawin mo? Matapang ang sagot ni Jonas. Sasabi kay teacher, kaya kay Eileen Myrna. Ngumiti si Nathan. Tama, at pag may bagong natututunan, share mo kay Papa. Sige po. Mas banayad ang boses ni Nathan ngayon. At kahit malayo ako, kahit hindi mo ako makita araw-araw, tandaan mo, mahal na mahal kita, anak. Mahal din kita, Papa. Bulong ni Jonas na para bang alam nitong mahalagang mahalaga ang mga salitang yon. Nagkwentuhan pa sila sa isa't isa. Kinuwento ni Jonas ang tungkol sa teacher nito na may salamin daw na malaki at kung paano ito nakakuha ng star dahil sa pagkulay ng walang lagpas sa papel. Sabay silang tumawa na para bang magkatabi lang sila at hindi pinaghiwalay ng distansya at katahimikan ng sakripisyo. Okay na, Jonas? Narinig nilang malumanay na sabi ni Aling Myrna. 5 minuto na lang ha? Tulog na pagkatapos, anong oras na? Lumambot lalo ang boses ni Nathan. Anak, bago tayo mag-good night, naalala mo ba yung bili ni Papa? Tumawid ng upo si Jonas. Brush teeth, yakap kay Lola Myrna at magpasalamat ng sobra. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, muling nagtanong si Jonas. Ayaw pang ibigay kay Aling Myrna ang cellphone. Papa, mag-isa ka po bang matulog dyan? Tumingin si Nathan sa tahimik na silid. Hindi naman, anak, may mga kaibigan ako dito at mga kasama. Pero iba pa rin pag magkasama tayo. Miss mo na ba akong katabi, Jonas? Matutulog ako sa tabi mo pag uwi mo. Promise. Yayakapin kita buong gabi. Binigyan siya ni Jonas ng isa pang inaantok ng ngiti. Good night po, Papa. Good night, anak. Sweet dreams. Huling sabi ni Nathan bago patay ng tawag. Matagal pa rin nakaupo si Nathan at hawak ang cellphone niya. Basa ang kanyang pisngi at hindi niya namalayang umiiyak na pala siya. Tahimik ang paligid maliban sa ugong ng bentilador at mahinang hilik ng mga kasama niya. Pumikit siya at humiga na lang. Mahal ni Nathan ang anak niya at kahit malayo, kahit malamig at masakit ang gabi, naniniwala siyang nararamdaman pa rin yun ni Jonas. Lumipas ang 1 taon. Nathan, overtime ulit ngayong gabi. Sabi ng kanilang supervisor na Filipino din. Nadali ang shipment. Tumango si Nathan. Sige po. Hindi na niya tinignan ng cellphone. Minsan na lang siyang makatawag kay Jonas sa sobrang abala at hindi akma ang oras sa isa't isa. Madalas na natutulala na lang siya sa sobrang pagod. Hindi na siya sigurado kung gising pa ba siya o nananaginip. Pero kapag may bagong update si Aling Myrna tungkol kay Jonas, parang nagkakaroon siyang muli ng lakas na magpatuloy. Alam mo, panimula ni Romy, may anak akong babae sa Pampanga. 6 na taon na siya at hindi ko siya nakita ng ipinanganak. Napalingon si Nathan at nagulat sa sinabi nito. 3 taon na rin akong hindi umuwi kasi palagi akong nag-e-extend ng kontrata. Gusto ko siyang makilala pero nagkibit balikat si Romy. Ewan ko, baka hindi niya na ako maalala. Hindi na ako masyadong kinakausap sa video call. Palagi na lang yung asawa ko ang kausap ko. Hindi ako masyadong kinakausap ng mga anak ko. Kapag ihaharap sa kanilang camera, mga nahihiya at umiiwas. Yun na nga lang ang paraan para makausap ko. Nahihiya pa sa akin. Bigla niyang naalala ang kanyang anak. Nangangamba siya na baka ganoon si Jonas. Lalo na at bata niya itong iniwan. Pero mukhang hindi naman yun mangyayari. Kinagabihan, tumawag ulit si Nathan. Medyo nag-aalala sa pag-uusap nila ni Ronnie kanina. Kaya ang dami-dami niyang sinabi sa anak niya nang makausap ito.
Pasensya na po, ngayon lang po ako nakatawag. Huminga siya ng malalim. Si Jonas po. Lumihi si Aling Myrna. May maliit na ulong sumilip sa likod nito. Papa? Napapikit si Nathan. Jonas, anak, kumusta ka na? Hindi sumagot si Jonas. Nakatitig lang ito at nakanguso. Anak, sorry kung hindi ako madalas makatawag nitong mga nakaraang linggo. Busy lang si Papa sa trabaho. Pero miss na kita. At sa wakas, mahina niyang narinig. Mahal mo pa po ba ako, Papa? Mahina siyang natawa. Oo naman anak, mahal na mahal kita. Ginugol ni Nathan ang gabing yon na nakikipag-usap sa kanyang anak. Masaya talaga siya kapag kakwentuhan ito. Subalit isang araw, magigising na lang siyang hindi na lang kay Jonas iikot ang kanyang mundo. May darating sa buhay niya na pipilitin siyang mamili. Nakilala ni Nathan si Isabel sa ikalawang taon niya sa Malaysia. Dumating si Isabel sa labas ng apartment nila na may dalang mga Tupperware. Isa ito sa mga volunteer nurse na bumibisita sa mga OFW tuwing day off. Parang ilang araw ka nang walang matinong kain, biro ni Isabel habang marahang inaabot ang isang lalagyan. Nakakalimutan niyo talaga ang gulay. Mahinang tumawa si Nathan kahit medyo naiilang at tinanggap ang pagkain ng dalawang kamay. Maganda ang dalaga at alam niya sa sariling hinahangaan niya ito. Halos 2 taon na pero baka mag-extend pa, sabi ni Nathan habang sabay silang kumakain. Nagpapadala ako. Tumatawag minsan pero parang unti-unti akong nawawala. Baka kaya nararamdaman mo yan kasi walang masyadong nagpapasaya sa'yo. Makahulugang sabi ni Isabel. Napangiti naman si Nathan. May nagpapasaya naman sa akin. Gaya mo, Isabel. Simula noon, naging rutina ang mga pag-uusap nila. Dumadalaw si Isabel. Minsan may pagkain, minsan may kwento. Pero palaging dala ang init ng presensyang nagpapaalala kay Nathan na umibig ulit. Napapansin ni Nathan na mas madalas na siyang umiti, mas magandang bawat araw at mas mahimbing ang mga tulog kahit pagod dahil sa kaligayahang dulot sa kanya ni Isabel. Hindi sila compatible kung tutuusin pero alam niyang nagustuhan nilang isa't isa. Sa loob ng ilang buwan, ni minsan ay hindi tinanong ni Isabel ang tungkol sa kanyang nakaraan. Subalit gusto niyang maging tapat dito. May anak ako. Malumanay niyang pag-amin. Napakurap si Isabel. Ha? May anak ka? Jonas ang pangalan niya. Dagdag ni Nathan at mahinahon ng boses. 6 years old na. Nasa Pilipinas, inaalaga ng nanay ng kaibigan ko. Wala akong asawa. Baka maisip mo na kasal kami ng nanay ni Jonas. Iniwan kami ng mga anak siya sa anak namin. Bata pa ako nang magkaroon ng anak. Unti-unting nawala ang ngiti ni Isabel. Nag-ibang ekspresyon nito at hindi niya mabasa. Hindi niya alam kung natutuwa ba ito o hindi. Hindi mo nabanggit yan, sabi nito pagkatapos ng katahimikan. Hindi ko alam kung kailan. Akala ko baka matakot ka. Tumayo ito at sinimulang ligpitin ang mga plato sa mesa. Sandali lang, huhugasan ko ito. Sumunod si Nathan sa kusina. Okay lang ba sa'yo? Hindi agad sumagot si Isabel. Mas madiin kaysa dati ang kuskus nito sa mga plato. Hindi ko lang inakala na may anak ka na pala. Akala ko naman, simpleng breadwinner ka lang sa inyo. Napakagatlabi si Nathan. Hindi ko naman itinago. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Problema ba yun? Wala naman akong kasalanan. Anak ko naman yun. Isa pa wala na kami ng nanay niya. Sobrang tagal na. Bumuntong hininga si Isabel. Ewan ko, komplikado ba? Sa nanay. Umalis siya. Walang kontak, walang sustento at may iba na ring pamilya. Ako ang nagpalaki hanggang sa kailangan kong umalis at pumunta nga rito. Paliwanag niya kaagad. Dahan-dahan itong lumingon at malamig ang titig. Single ako, never pang nagkaroon ng relasyon kahit kaninong lalaki. Tapos malalaman kong may anak ka?
Parang sinapak ang mukha ni Nathan. I'm sorry, dungis ba yun sa akin? Ayaw mo na ba sa akin dahil may anak ako? Kailangan ko magtrabaho. Nagpapadala ako ng pera buwan-buwan. Tumatawag kapag kaya. Hindi nagsalita si Isabel at napailing na lamang. Ayaw niyang mag-away sila kaya sinuyo niya pa ito. Napatawad naman si Nathan pero alam niyang ayaw pa rin ito ang ideya na may anak siya sa una. Magkasama na sila sa apartment nito. Ilang araw silang hindi nag-uusap katulad ng dati. Nagluluto pa rin si Isabel. Pinapatulog pa rin siya sa tabi pero nawala na ang dating init. Pinaikli na lang ang halik. Wala nang tanong kung kumusta ang araw niya. Isang gabi, hindi na nakatiis si Nathan. Pagkatapos nilang kumain, inabot niya ang kamay nito sa mesa. Hindi mo na ba ako mahal? Bulong niya. Nagulat si Isabel. Ano? Napayuko naman siya. Dahil kay Jonas, dahil may nakaraan ako. Ayaw mo bang may anak ako sa una? Nathan, hindi ko sinabi yan. Umiwas siya ng tingin. Pero parang nag-iba ka. Nag-alinlangan si Isabel pero nagsalita pa rin naman. Ayokong maging pangalawa. Ayokong maranasan yon. Si Papa may anak din siya sa una. Anak niya ako sa pangalawang asawa at palagi na lang akong nababaliwala. Pati ang mama ko. Natatakot ako na ganun din ang gagawin mo sa akin at sa mga magiging anak natin. Hindi ka pangalawa sa buhay ko, Isabel. Napailing naman ito. Pero nandyan ang anak mo. Kahit hindi mo sabihin, mararamdaman ko. Lagi kong iisipin. Iniisip ko siya kahit nasa tabi mo ko. Binaba niya ang ulo at mahina ang tinig. Maintindihan niya. Balang araw, malalaman niyang may mga desisyong mahirap pero kailangan gawin. Pero kahit siya, alam niyang kasinungalingan yon. Iniisip niya ang anak niya. Hindi ito pwedeng mawala sa kanyang mga desisyon. Pero mahal na mahal niya si Isabel at hindi niya ito kayang mawala. Isang gabi, nakatagilid si Nathan habang pinagmamasdan si Isabel na nasa tabi niya. Nakalatag sa braso niya ang maitim nitong buhok. Inayos niya ang kumot sa hubad na katawan ng dalaga at mas lalong napangiti. Simula nang iwan siya ni Lara, yun ulit ang unang beses na naramdaman niya yon. At ang damdaming mayroon siya kay Isabel, alam niyang mas matimbang at mas matindi kesa sa kahit na ano. Dahan-dahan itong dumilat. Tinititigan mo ko? Minememorya ko lang ang mukha mo. Mahinang tugon ni Nathan. Yumuko siya at hinalikan ng noon nito at nanatili ang labi roon ng ilang sandali. Huminga si Isabel at mataman siyang tiningnan. Parang aalis ka naman sa sinabi mong yan. Hindi, pabulong niyang sagot. Hindi kita kayang iwan. Tumagilid si Isabel at hinayaan ang kumot na dumausdos mula sa balikat. Sinasabi mo lang yan ngayon, pero alam kong iiwan mo rin ako kapag na-realize mong mas mahalaga ang anak mo. Naniga si Nathan. Alam niyang tinutukoy nito. Hindi binanggit ang pangalan ni Jonas, ngunit malinaw ang aninong nakabitin sa pagitan nila. Isang multong hindi nila kayang itaboy. Dahan-dahan siyang naupo. Mahal ko pa rin ang anak ko. Bakit ba kailangan kong mamili? Hindi ba pwedeng kayong dalawang nasa buhay ko, Isabel? Tumingala si Isabel sa kisame. Ayoko. Kung bubuo ka ng pamilya kasama ako, gusto ko ako lang at ang mga magiging anak natin. Kapag nalaman din ni na mama at papa na may anak ka sa iba, baka hindi pa sila pumayag na maikasal tayo. Humarap si Nathan dito at inayos ang buhok na humaharang sa mukha nito. Mahal kita. Huwag mo sana akong iwan kahit ano pang maging dahilan. Malalim ang buntong hininga ni Isabel. Kung ganon, huwag mo akong bigyan ng dahilan para iwan ka. Hindi ko hinihinging tumigil kang maging ama, Nathan, pero hindi ko kayang alagaan ang anak ng ibang babae. Kung may balak kang isama siya sa bubuuin nating pamilya, yun ang ayoko. Sustentuhan mo na lang siya kung nasaan man siya. Naninikip ang dibdib ni Nathan sa mga sinabi nito. Gusto niyang makiusap. Gusto niyang humingi ng panahon para naman kilalanin nito ang kanyang anak. Pero mukhang wala talagang puwang si Jonas para kay Isabel.
Halos hindi marinig ang boses ni Nathan. Sige, yun na lang ang gagawin ko. Tinitigan siya ni Isabel. Sigurado ka bang hindi mo to pagsisisihan? Yumuko si Nathan at marahang hinalikan ni Yakap ang kanyang nobya. Marami na akong pinagsisihan sa nakaraan, pero hindi ikaw. Kailanman, hindi ikaw. Huminga ito ng malalim. Kung ganoon, manatili ka sa akin. Buo at walang bahaging naiwan. Pumikit si Nathan kahit na may parte sa kanya na tumututol doon. Nandito ako. Mabilis lumipas ang mga buwan. Tahimik na tinapos ni Nathan ang kontrata niya sa ibang bansa. Saktong tapos na rin naman ang kay Isabel. Pareho silang sabik na makabalik sa Pilipinas. Hindi sila nanirahan sa Maynila, bagkos sa lalawigan kung saan lumaki si Isabel. Nangupahan sila ng maliit na bahay malapit sa lupain ng pamilya ng kanyang nobya. Mas mabagal ang mga umaga ron. Nakahanap ng trabaho si Nathan sa factory kung saan supervisor ang tito ni Isabel. Hindi marangya pero marangal. Malapit sa kanya at sapat na yon. Marami rin naman silang naipon. Pero ang ipon niya, balak niya munang ipagawa ng bahay na ibibigay niya kay Jonas. Total ay may usapan din naman sila ni Isabel na babalik pa rin sila sa ibang bansa para mag-ipon ulit. Isang Sabado, nadatnan niyang nakatayo si Isabel sa pintuan ng kusina. Nakayapak at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Isabel, tawag niya rito. Bakit ganyan ang mukha mo? Ayos ka lang ba? Iniabot ni Isabel ang maliit na puting stick at walang sinasabi. Tinitigan niya ni Nathan ng ilang sandali at hindi agad nauunawaan. Pagkatapos ay nakita niya ang dalawang mapusyaw na pink na mga guhit. Umawang ang kanyang bibig. Sandali. Pregnancy test to, di ba? Tumango si Isabel at napakagatlabi. Buntis ako. Walang lumabas na salita kay Nathan. Malakas ang tibok ng puso niya at halong gulat at kagalakan ang nararamdaman. Mahina siyang tumawa. Hinawakan niya si Isabel sa bewang. Iniangat ito at pinaikot sa ere sa kabila ng mga protesta nito. Nathan! Sigaw ni Isabel at pinalayo siya sa balikat. Magiging ama ulit ako, sabi ni Nathan habang habol ang hininga. Bubuo na ako ng pamilya kasama ka. Gusto kong pakasalan ka. Ngayon na, ngayong araw. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang OA sa ngayong araw. Namasa ang mga mata ni Isabel. Akala ko hindi na mangyayari sa akin to. Hinawakan ni Nathan ang mukha ng kanyang girlfriend. Marami kang isinuko para sa akin. At ako, may iniwan akong hindi ko malilimutan. Pero hindi ko to sasayangin. Magiging mas mabuti ako. Para sa'yo, para sa anak natin. Idinikit niya ang noon niya rito. Gawin nating makabuluhan ang buhay na to. Nang muli silang nagyakap, na puno ng kagalakan ng kanyang puso. Gayunpaman, may maliit na bahagi sa kanyang nag-aalala. Hindi siya sigurado sa lahat, pero paninindigan niya si Isabel. 5 tulog na lang, Papa. Hawak ng bata ang dilaw na laruan. Pangako uuwi ka na po. Makikita na kita. Bumaha ang guilt sa kanyang dibdib. Anak, kasi hindi pa makakauwi ang Papa. Jonas, may kailangan akong sabihin sa'yo. Tumango naman ito. Sige po. Hindi pa ako makakauwi ngayon. Marahang sabi ni Nathan. Kailangan ko pang manatili rito ng mas matagal. Bakit po? Mahina ang boses ni Jonas. Mahina ang boses ni Jonas. Kasi may isang taong kailangan kong makasama dito. Maingat niyang sagot. Ang pangalan niya ay Tita Isabel. Mahalaga siya sa akin. Tita Isabel? Siya ang girlfriend ko. Nandito kami sa probinsya niya. Marahan niyang sagot. Hindi agad nagsalita si Jonas. Narinig ni Nathan ang mahihinang paghinga sa kabilang linya, tapos ang mga pagsinghot ng kanyang anak. Parang nadurog ang puso niya sa pag-iyak ng kanyang anak. Jonas, sabi mo po, uuwi ka na. Bulong ni Jonas habang nanginginig ang tinig. Binilang ko po ang mga tulog ay nang sabi mo, Papa. Nag-promise ka po sa akin, Papa, di ba? Naninikip ang dibdib ni Nathan. Alam ko at totoo yung sinabi ko noon. Pero nagbago ang mga bagay. Magkakaanak na si Tita Isabel.
Kailangan ko ring manatili para sa kanya. Nagsimula ng umiyak si Jonas ng mahina at putol-putol. May anak ka na po. Ako po ang anak mo, Papa. Kaya ka po ba umalis dahil naghanap ka po ng ibang anak? Hindi mo na ako mahal. Pumikit si Nathan, halos hindi na kinaya ang kirot sa dibdib. Anak, hindi totoo yan. Mahal kita. Patawarin mo ako. Papa mo rin ako. Hindi yan magbabago, Jonas. Mahal na mahal kita. Araw-araw kitang naiisip. Bakit hindi ka po makauwi? Hikbing tanong ni Jonas. Kahit sandali lang po. Pinigilan ni Nathan ang namumuong luha. Hindi ko kaya ngayon. Pero pangako magpapadala ako ng mas maraming pera para makapagsimula na kay ni Aling Mirna ng bahay na matitirahan natin. Matagal bago pa kumalmang anak niya. Nadudurog ang puso niya para kay Jonas. Gusto niyang makasama ito pero mas matimbang na talaga si Isabel sa kanya. Mas nakikita niyang hinaharap na kasama ito kaysa kay Nathan. Yakap-yakap ko si Jonas habang umiiyak siya sa balikat ko, sabi ni Aling Mirna. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya, Nathan. Matagal kanyang hinintay. Alam ko po. Bulong niya. Galit po ako sa sarili ko para doon. Napailing naman ang ginang. Bakit parang kailangang mamili ka pa sa anak mo at sa girlfriend mo? Napabuntong hininga siya. Kasi si Isabel, ayaw niya po ng buhay na may kasamang anak na hindi sa kanya. Mababa ang tinig ni Aling Mirna at tila pagod. At ang anak mo ngayon ang magbabayad sa desisyon mo. Bata lang itong si Jonas. Sana naghanap ka na lang ng babae na hindi ka pipiliting mamili at tanggap sana ang anak mo. Hindi agad nakasagot si Nathan. Bata ka pa nun, nagkamali ka. Pero si Jonas, wala siyang kasalanan. Tinatawag ka pa rin niyang papa kahit hindi ka tumatawag. Naghihintay pa rin siya sa pintuan. May daladalang drawing tuwing umuulan. Baka sakaling dumating ka. Kung alam mo lang, araw-araw kang hinihintay ng anak mo. Napapikit si Nathan nang ma-imagine iyon. Labis na nababasag ang kanyang puso sa mga sinabi ni Aling Mirna. Pero hindi niya naman pwedeng iwan si Isabel, lalo na at buntis na ito. Ang pera ay hindi kapalit ng pagmamahal, Nathan. Marahan itong sagot. Ang gusto ng anak mo, ikaw. Gusto niyang mahawakan ng kamay mo at umupo sa balikat mo gaya ng dati. Yun ang palaging inuungot ni Jonas. Pero kung yan ang desisyon mo, sige, basta huwag mong lokohin ang sarili mo at sabihin para ito sa anak mo. Kasi halata namang pinipili mo si Isabel. Napakagatlabi si Nathan. Inuusig siya ng kanyang konsensya. Totoo naman na si Isabel ang pinipili niya. Pero huwag kang mag-alala. Dagdag ni Aling Mirna pagkatapos ng ilang sandali. Mahal namin si Jonas na parang sarili naming pamilya at magiging maayos siya. Pero balang araw, kapag sapat na ang gulang niya para maunawaan ang lahat, baka hindi niya na gustuhing hanapin ka pa. Naramdaman ni Nathan na parang nawala ng hangin ang kanyang dibdib. Naisip niya na rin yon, pero nararapat lang naman sa kanya yun, di ba? Lalo na at naging makasarili siya ngayon, hindi niya kayang pakawalan ang sayang mayroon siya kasama si Isabel. At mas lalong magiging makasarili ang mga desisyon niya nang malagay siya sa isang sitwasyon na mahihirapan siyang mamili. Nakaupo si Nathan sa dulo ng mahabang lamesang kahoy. Napapaligiran siya ng mga kamag-anak ni Isabel na halos hindi niya kilala. Pero natutunan niya ng ngitian at batiin ng magalang. Nabalitaan kong may anak ka na, biglang sabi ni Aling Lourdes, ang ina ni Isabel. Napahinto si Nathan at ang tinidor nasa kalagitnaan ng pag-angat sa kanyang bibig. Napansin niyang napakislot si Isabel sa tabi niya. Opo ma'am, dahan-dahan niyang sagot. Lalaki, Jonas po ang pangalan niya. 7 taong gulang na siya ngayong taon. Maingat na ibinaba ni Lourdes ang tinidor nito para bang nawala ng gana.
Kailangan bang makihati ang anak ni Isabel sa isang ama na may multo ng nakaraang pagkakamali? Isa pa, mabuti nga tinanggap ka namin kahit na ganyan ka lang. Alam mo bang magandang anak ko, nurse sa ibang bansa at dito, tapos mapapangasawa lang ang isang katulad mong may anak na sa una? Mama naman, sabay ni Isabel sa sarili nitong ina. Bakit? Totoo naman, di ba? Ang dami mong manliligaw pero bakit ito ang pinili mo? Medyo inis na tanong ng ginang. Naninikip ang dibdib ni Nathan. Gagawin ko naman po ang lahat para kay Isabel. Tungkol naman po sa anak ko, hindi po siya pagkakamali. Hinawakan ni Isabel ang kamay ni Nathan sa ilalim ng mesa. Mama, wag mo na po sanang pagsalitaan ng ganyan si Nathan. Ikakasal na po kami. Siya po ang pinili ko dahil siya po ang mahal ko. Napailing si Aling Lourdes. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ka lang basta pinapakasalan dito, Nathan. May pangalan ng pamilyang to at kailangang lumaki ang apo ko na walang anino ng ibang buhay na humahabol sa kanya. Ganoon na ang nangyari sa amin, kaya ayaw kong maranasan ng sarili kong anak. Hindi na siya makapagsalita. Hindi makahanap ng katwiran si Nathan. Hindi niya rin maipagtanggol ang anak na tinatawag ng mga itong pagkakamali. Pagkalipas ng hapunan, habang tahimik na ang buong bahay, nakaupo si Nathan sa gilid ng kama sa maliit nilang silid. Nagsusuklay naman ng buhok si Isabel sa harap ng salamin. Hindi naman niya kailangang sabihin niyo ng ganon. Mahina niyang sambit. Alam ko, malumanay na tugon ni Isabel. Tumingin siya sa refleksyon nito sa salamin. Pero humarap si Isabel at suklay pa rin sa kamay. Pero may punto rin si Mama. Bumubuo tayo ng bagong buhay dito. Ang anak ko gusto kong lumaki siya ng walang pagkalito. Walang tanong kung bakit nagpapadala ang tatay niya ng pera sa isang batang nasa malayo. Ano bang ibig mong sabihin? Na magpanggap akong hindi nag-exist si Jonas? Tanong ni Nathan dito. Ang ibig kong sabihin, baka panahon na para isarang kabanatang yon, marahang sabi ni Isabel. Sinubukan mo, Nathan. Nagpadala ka ng pera. Tumawag ka, pero nasa mabubuting kamay siya. Inalagaan siya ni Aling Mirna, di ba? Yun ang sabi mo. Bumigat ang boses ni Nathan. Anak ko siya. Tumalikod si Nathan, nakatanaw sa bukas na bintana. Amoy tuyong dahon at paparating na ulan ng gabi. Halos maaninag niya na si Jonas sa isip. Ang ngiti nitong butas ang ngipin, ang paraan ng pagtulog habang hawak pa ang cellphone ni Aling Mirna na para bang mawawala siya kung bibitiwan nito. Hindi ko alam kung kaya kong tumigil ang bigla. Kaya mo. Bulong ni Isabel at niyakap siya mula sa likod. At kung hindi mo kayang bitiwan yon, ibig sabihin, hindi mo kayang ibigay ang sarili mo sa amin ng magiging anak natin. Hindi sumagot si Nathan. Hindi niya talaga kaya. Pero naiipi talaga siya sa dalawang tao na parehong mahalaga sa kanya. Lumipas ang mga araw at hindi niya tinawagan si Jonas. Hanggang sa isang beses ay naging pangalawa, pangatlo at pang-apat at tuluyan na siyang hindi tumawag. Huminto na rin ang pagpapadala niya. Nag-text si Aling Mirna ilang beses noong una. Nathan, tinanong ni Jonas, bakit hindi ka tumawag ngayon? May drawing siya para sa'yo. Nasa bintana. Naghihintay. Ayos ka lang ba? May nangyari ba? Sa huli, tumigil din ang mga mensahe. At mukhang alam na yon ni Aling Mirna. Hindi sumagot si Nathan, hindi dahil ayaw niya, kundi dahil alam niyang kapag narinig niya ang boses ni Jonas, baka magbago ang isip niya. Baka talikuran niya ang lahat. Kaya hinayaan niyang lamunin sila ng katahimikan na alam niyang balang araw, tiyak na kanyang pagsisisihan. Namimiss ko si Jonas, sabi ni Nathan habang namamaos ang boses. Pero pakiramdam ko, unti-unti ko nang nakakalimutan ang tunog ng tawa niya. Naiinis na tumingin sa kanya si Isabel. Ano ba? Palagi mo na lang bang babanggitin ang anak mo? Kung naaalala mo siya, sana hindi na lang kami ang pinili mo. Isabel! Pero tinalikuran siya ni Isabel.
Napabuntong hininga na lang si Nathan. Gulong-gulo na ang kanyang isipan, kasabay ng nasasaktan niyang puso para sa kanyang anak. Dahil kung hahanapin niya si Jonas, kung haharapin niya ulit ang batang iniwan niya, baka aminin niyang may bahaging naiwan sa kanya. At kahit ilang pamilya pang buuin niya, hindi na mapupuno ang puwang na iyon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Isabel habang papasok at ang mga kamay ay nakasapo sa bilugang tiyan. Oo, ani Nathan at pilit nang umiti. Scam message lang ulit. Pero ang totoo, may natanggap siyang mensahe mula kay Aling Mirna. Pero sa halip na basahin, binura niya na agad. Bukod sa ayaw niyang makita ni Isabel, hindi rin siya matatahimik kung makita niya pa yon at may malaman siyang balita kay Nathan. Tumango si Isabel at hinalikan ng tuktok ng ulo niya. Halika na sa kwarto, magpahinga na tayo. Bahagyang ngumiti si Nathan. Sige, pagod ka na ba? Marahan naman itong tumango. Oo mahal, bumibigat na. Pero kahit binigkas niya ang mga salitang yon, may mahinang alingaw-ngaw sa alaala niya. Mariin niyang ipinikit ang mga mata nang maalala si Jonas. Lumipas ang mga taon, lumabas na ang kanilang anak. Nang mag-5 taon, nasundan pa ng isa. Nang manganak si Isabel sa kanilang pangalawang anak, napuno ng bulaklak, halakhak at makukulay na lobo ang silid ng ospital. Suot ni Mariana ang maliit na koronang may nakasulat na Ate Mariana at pinisil ang kamay ng bagong kapatid na si Samara. Pareho kayo ng tenga. Mahina niyang bulong. At ang ilong mo nakuha niya. Sabi ni Nathan habang namamaos ang tinig. Umapit ang anak nilang si Mariana ng dahan-dahan. Pwede ko po ba siyang hawakan, Papa? Siyempre, anak. Ani Isabel at bahagyang umayos para makalapit ang anak. Hinaplos ni Mariana ang braso ng sanggol. Ang liit niya po, Mama. Dati nasa tiyan pa siya ni Mama. Sabi ni Nathan, pinilit gawing magaan ang tono. Ngayon, kasama na natin siya. Tumango si Mariana. Mas maganda na po siya ngayon kaysa sa ultrasound. Napatawa si Isabel ng mahina. Magiging best friend mo siya, Mariana. Mamahalin ka niya. Tahimik si Nathan sandali. Pinagmamasdan ang paraan ng pagyakap ni Isabel sa sanggol kay Samara. Pinagmamasdan niya ang pamamangha ni Mariana. Pinagmamasdan kung paanong tila huminto ang oras sa harap ng gayong kabutihan. At bigla siyang tinamaan, isang alaala, malinaw at hindi inanyayahan. Pumikit siya at pumatak ang luha. Mahal? Malumanay na sabi ni Isabel. Okay ka lang ba? Agad niyang pinunasan ng luha at marahang tumango. Oo, masaya lang ako. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Ang ganda niya, 'di ba? Pinisil niya ang kamay nito. Sobra. Pero hindi tumigil ang mga luha ni Nathan. Napansin niyang tumingala si Mariana sa kanya. Papa, malungkot ka? Hindi, anak. Hinila niya papalapit ang anak. Si Papa lang, sobrang proud. Sobrang swerte. Hinalikan ni Isabel si Samara sa ulo. Lagi kang umiiyak kapag ipinapanganak ang mga anak natin. Natawa siya ng mahina. Siguro, malambot ang puso ko. Ngumiti si Nathan pero sa kaibuturan ng dibdib niya, may bumubulong. Pinilit niyang iwaksi ang alaala. Gusto mong buhatin siya? Tanong ni Isabel at iniabot ang sanggol. Gusto, sagot niya habang garal-gal ang boses. Sobra. Maingat na inilapat ni Isabel si Samara sa kanyang mga bisig. Pigil hininga si Nathan. Maliit ang katawan ng sanggol, mainit at mabagal ang paghinga. Nakakuyom ang maliit nitong daliri. Bahagyan niyang inayos ang pagkakabuhat. Kumilos ng kaunti si Samara, pero agading tumigil na parang alam nitong ligtas siya. Hi Samara, mahinang sabi ni Nathan. Ako si Papa. Alam niyang boses mo, sabi ni Isabel. Sumandal si Mariana sa balikat niya. Pwede po ako sumunod na humawak? Siyempre, tutulungan ka namin. Sabi ni Nathan. Ikaw ang ate, kaya lang hindi pwedeng ganito. Maliit ang kapatid mo. Maliit ka pa rin. Muling tumingin si Nathan kay Samara.
Gusto niyang maging masaya sa sandaling iyon. Pero sa isang lihim na silid sa alaala niya, may ibang sanggol din, may ibang sanggol din, ibang pangalan, ibang bersyon ng sarili niyang nangakong hindi mawawala. Umiyak si Nathan sa delivery room, hindi dahil sa takot, hindi sa sobrang tuwa, kundi dahil sa isang kisap mata sa pagitan ng unang iyak ng sanggol at ng malambing na halakak ni Isabel. Naalala niya si Jonas. Si Jonas na iniwan ni Lara noon na ngayon ay iniwan niya na rin. At hanggang sandaling yon, dala-dala niya sa konsensya niya ang pag-abandona dito. Pinawi niya ang alaala at ibinalik ang pansin sa kanyang mga anak. Ito ng pamilya niya ngayon, kaya hindi na dapat siya bumalik sa nakaraan. Lumipas ang mga taon na parang mga kabanatang tahimik na nagsasara. Pero may mga gabi na bihira na bigla siyang magigising na pawis at malakas ang kabog ng dibdib. Sa panaginip niya, nakatayo si Jonas na malabo ang mukha sa may pintuan. Isang anino na ngayon na tila binatilyo na at tatawagin siyang Papa. May tahimik at matatag na buhay na siyang naipundar. May respeto sa komunidad, matinong hanap buhay, at mapagmahal na asawa. Lumalaki na ang kanyang mga anak na matatalino at mababait. Wala nang nagtatanong tungkol sa batang bahagi ng kanyang unang kabanata. Pero, naaalala pa rin ni Nathan. Naaalala niya tuwing may madadaan ang binatilyong pamilyar ang mga mata. Tuwing may sumisigaw ng papa sa mall at kusang lumilingon siya. Pero ibang tatay ang naroon, ibang bata ang tumatakbo. Ayos ka lang? Tanong ni Isabel habang humihiga sa tabi niya. Oo, mahina niyang sagot habang hinahaplos ang buhok nito. Pagod lang. Tumingala si Isabel sa kanya. Ang bilis lumaki ng mga bata. Masaya akong pinanindigan ko kayo. Pero kahit binigkas niya yon, may kirot pa rin na hindi nawawala. Isang batang mukhang binata na ngayon. Dumaan pang maraming taon, naging masaya naman si Nathan kasama ang kanyang mag-iina. Gayunpaman, nang magkasakit si Isabel, alam niyang mabilis na babawiin ang kanyang asawa mula sa kanya. Nathan, bulong ni Isabel. Nandito ako, sagot naman niya at mabilis na tumayo at yumuko papalapit. Nandito lang ako, mahal. May kailangan ka? Isang hingal ang lumabas sa dibdib ni Isabel at bahagyang kumistot ang mga daliri nito. Sa tingin ko, malapit na. Huwag muna, aniya at garagal ang boses. Magpahinga ka muna. Giginahawa rin ang pakiramdam mo, Isabel. Lalaban tayo, mahal. Kailangan pa kita. Kailangan ka ni na Mariana at Samara. Ngumiti si Isabel at halatang nanghihina na. Kailangan ka ni na Mariana at Samara. Ngumiti si Isabel at halatang nanghihina na. Palagi mo yung sinasabi, kahit pareho nating alam na nagsisinungaling ka. Hindi ko na kayang lumaban para sa buhay ko, para sa inyong mag-aama. Sorry, siguro karma ko na to. Naninikip ang dibdib ni Nathan. Huwag mong sabihin yan. Anong karma? Mahinang natawa si Isabel. Hindi ka talaga marunong magsinungaling. Lumuhod si Nathan sa tabi ng kama. Inilapat ang noo sa gilid nito. Huwag mo pa akong iwan. Kailangan ka pa ng mga anak natin. Kailangan pa kita. Alam ko. Mahina nitong sagot at hinaplos ang buhok ni Nathan gamit ang nanginginig na mga daliri. Pero hindi naman humihingi ng pahintulot ang buhay ni Nathan. Basta na lang nagtatapos. Tahimik sa loob ng silid, tanging ang unti-unting tunog ng heart monitor at banayad na sirit ng oxygen ang maririnig. Maya-maya'y mahina itong bumulong. Iniisip ko si Jonas. Ang anak mo na pinilit kong layuan mo. Siguro kaya nangyari sa akin to kasi ito ang karma ko sa pagiging makasarili ko. Nanigas si Nathan, hindi niya inaasahan na matatandaan nito ang pangalan ng kanyang anak. Ang anak na pilit nitong pinalimot sa kanya. Pumikit si Isabel at tila nag-iipon ng lakas. Naging makasarili ako.
Pinapili kita at alam ko kung ano ang nawala sa'yo. Natatakot ka? Bulong ni Nathan. Pareho tayong natakot. Please, huwag mong sisihin ang sarili mo. Sarili kong desisyon yon at kung may tatanggap ng karma, ako lang yun. Hindi ka kasali ron. Oo, pero hindi ko sana pinaako sa'yo ang sakit ng pagtanggi sa bahagi ng puso mo. Ramdam ko kung paano mo pinipigilan ang sarili mo, kung paanong lumilingon ka kapag may nagpapaalala sa'yo sa kanya. Umagos ang luha sa gilid ng mukha ni Isabel. Masyado akong makasarili noon, pero nagsisisi ako ngayon. Hinawakan ni Nathan ang kamay nito ng mahigpit. Binigyan mo ako ng buhay, ng tahanan, ng 2 magandang anak. Okay lang, Isabel, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Binigyan kita ng sugat na hindi mo kailanman napagaling. Umubo ito at huminto sa paghinga sandali. Alam kong hindi na ito maayos ngayon, pero gusto kong mangako ka sa akin. Tumingala si Nathan at puno ng luha ang mga mata. Anong gusto mong gawin ko? Balikan mo si Jonas. Bulong nito. Ayusin mo ang iniwan mo. Sabihin mo sa batang yon na hindi siya kailanman nakalimutan. Doon niya hindi napigilan ang mga luha. Parang pagkatapos ng maraming taon, doon niya lang pinakawalan lahat ng sakit. Hindi niya naman talaga gustong abandonahin si Jonas, pero mahalaga rin sa kanya si Isabel ng mga panahong iyon. Yumuko si Nathan. Hindi ko alam kung gusto pa niya akong makita. Ang tagal na. Malungkot na napangiti si Isabel. Kung ganoon, ipaglaban mo, tulad ng ginawa mo para sa akin. Hindi rin nagtagal, tuluyang na maalam si Isabel. Pagkatapos ng libing, parang umiikot ang mundo sa paraang hindi niya maunawaan. Sa katahimikan ng kusina, mag-isang nakaupo si Nathan habang nakatitig sa malamig na kape. Nakapatong sa tabi niya ang mga photo album na hindi niya kayang buksan, hanggang sa may marahang yabag ng mga paa. Si Mariana, na 18 taon na ngayon, nakatayo sa may pintuan. Sa likod nito, naroon si Samara na dalagita na rin. Papa? Tawag ni Mariana. Napakurap si Nathan at tumingin sa mga ito. Mga anak. Narinig po namin ang sinabi ni Mama bago siya nawala. Nasa labas kami ng pinto. Narinig po namin na may una po kayong anak. May kuya po kami? Tanong ni Mariana. Napalunok si Nathan at marahang tumango. Oo, meron. Pero inabandon ako kahit ayoko dahil ayaw ng mama nyo at ng mga magulang niya. Kaya napilitan akong iwan ang kuya nyo. Natatakot ako. Ang dami kong iniisip. Baka magalit siya. Baka okay na siya na wala ako. Baka nakalimutan niya na ako. Hindi ko nga alam kung anong itsura niya. Baka kapag nagkita kami sa daan hindi ko siya mamukhaan. Gusto mo pong malaman ng totoo? Tanong ni Mariana. Hanapin mo po siya, Papa. Masasagot lang naman po ang lahat ng yan kapag nagkita po kayo. Lumapit si Samara. Gusto po naming makilala siya. Napahinto ang paghinga ni Nathan. Gusto nyo? Kapatid po namin siya. Sagot ni Samara. Mahalaga yon. Naupo si Nathan at parang doon niya lang naramdaman ang bigat ng mga taon. Isang buhay na pinili niyang kalimutan pero kailan may hindi nalimot. Halos hindi nakatulog si Nathan noong gabi bago ang kanyang flight mula sa Cebu papuntang Maynila. Kinuha ni Nathan ang kanyang cellphone at tinawagan ang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. 2 beses yung nag-ring bago sumagot ang isang pamilyar na boses. Patrick, ako to, si Nathan. Marahan niyang sabi. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanya narinig ang boses nito. Nathan? Diyos ko, ikaw nga ba talaga? Ako nga pare. Huminga ng malalim si Nathan. Kailangan ko ng tulong mo. Hindi nag-atubili si Patrick. Sabihin mo lang. Babalik ako sa Maynila bukas. Sabi ni Nathan. Kailangan ko siyang makita. Si Jonas, kumusta na bang anak ko? Tahimik ang kabilang linya sa ilang sandali. Naramdaman niyang bigat doon na hindi niya maintindihan kung para saan.
Oh, okay lang naman si Jonas. Inalagaan siya ni nanay. Kaso si nanay matagal nang pumanaw. Mahinang sabi ni Patrick. Pumanaw na siya, 3 taon nang nakakalipas. Napasinghap si Nathan. Pasensya ka na, hindi ko alam. Matagal siyang naghintay, sagot ni Patrick at walang galit sa tinig. Pero inalagaan niya si Jonas hanggang sa huli. Para na rin naman nga kasing pamilya namin si Jonas dito. Salamat, bulong ni Nathan at bumaha agad ang sakit sa kanyang dibdib. Tungkol kay Jonas, nandito pa rin siya. Nakatira sa bahay na ipinagawa mo bago mo siya inabandona. Inayos niya yon pagkatapos ng high school. Mabait na bata, tahimik at masipag. Minsan nagtatrabaho siya kasama ko, nagpipintura. Minsan sa construction, kung ano-anong trabaho. Mas hinigpitan ni Nathan ang hawak sa cellphone. At siya, binabanggit niya ba ako? Galit siya sa akin, panigurado. Hindi madalas, pero itinatago pa rin ang mga larawan niyo. Mahal ka nun. Alam namin yun. Mahinang sabi ni Patrick. Parang hindi marunong magalit si Jonas. Napakabait. Pumikit si Nathan. Hindi siya karapat-dapat doon. Kapag pumunta siya ron, nakahanda na siya sa galit na haharapin mula sa kanyang anak. Ang biyahe pa uwi ng Maynila, walang katapusang pag-uulit ng mga pagsisisi. Iniisip niya kung ano na ang itsura ni Jonas. Katulad ba ng ngiti niya ang ngiti nito? Nakakunot rin kaya siya kapag malalim ang iniisip? Nang makarating sa airport, nakita niya si Patrick. May puting buhok na rin ito at halatang may edad na. Welcome back, sabi ni Patrick at niyakap siya ng mahigpit. Nasa bahay ang anak mo. Umusad na nga sila sa biyahe. Pagliko nila sa isang masikip na eskinita, bumagal ang takbo ng sasakyan ni Patrick. Ayan na yun, sabi nito. Tumingala si Nathan, nandoon pa rin ang bahay. Mukhang luma pero okay pa naman. Napalunok siya at bahagyang naninikip ang dibdib sa takot, kaba at pananabik na makita si Jonas. Hintayin kita rito, mahinang sabi ni Patrick. Tumango si Nathan. Salamat. Parang mabigat ang kanyang mga paa habang naglalakad papunta sa pintuan. Tumigil siya sa pinto habang mabilis ang tibok ng puso. Kumatok siya, may mga yabag sa loob at maya-maya'y bumukas ang pinto. Isang binatang lalaki ang humarap, matangkad, matipuno at moreno ang balat. Puno ng pagkilala at gulat ang mga mata nito. Papa? Napuno ng luha ang mga mata ni Nathan. Jonas! Hindi pa man siya nakakapagsalita ng iba pa, lumapit si Jonas at niyakap siya. Doon na tuluyang bumigay si Nathan. Umiyak siya sa balikat ng anak at mahigpit ang pagkakayakap na para bang kayang ibalik ng pananabik ang mga nawalang taon. Patawarin mo ako, bulong ni Nathan. Iniwan kita. Iniwan ko ang lahat. Araw-araw kitang naaalala. Gusto kong tumawag, gusto kong bumalik pero duwag ako. Hindi siya binitiwan ni Jonas. Nandito ka na po ngayon pa. Yun ang mahalaga. Babawi ka naman po sa akin, di ba? Tumango agad si Nathan. Oo, babawi ako. Simple pero mainit ang loob ng bahay. Sa maliit na lamesa sa tabi ng bintana, may naka-frame na larawan. Lumapit si Nathan doon. Siya yon, bit-bit ang sanggol na si Jonas habang nakangiti. Lumingon si Nathan sa kanyang anak. Gusto kitang makilala. Ang buhay mo, mga nagawa mo, mga mahal mo. May panahon po tayo. Mahina ngunit buo ang sagot ni Jonas. Kung mananatili ka po rito, Papa. Umupo si Nathan habang nanginginig ang mga kamay. Gusto kong makilala mo ang mga kapatid mo, sina Samara at Mariana. Gusto ko rin nilang makilala. Kinumbinsi nila akong bumalik. Huling hiling din ni Isabel bago siya pumanaw. Lambing ang sumilay sa mukha ni Jonas. Pasensya na po para sa kanya. Mabuting babae si Isabel, sagot ni Nathan. Pero hindi talaga may iwasang maging makasarili. Pero nagsisisi na naman siya. Siyang nagsabi na bumalik ako. Ayusin ang iniwan ko. Hindi ko inaasahang mapapatawad ka agad. Pero nandito ako.
Patuloy akong babalik at patuloy na babawi sa'yo kahit na parang huli na. May kirot pa rin sa mga mata ni Jonas. May distansya pa, parang pilat na hindi pa humihilom. Pero may isa pang bagay ang mayroon siya. May pag-asa at kinapitan niya ni Nathan na parang hininga. Parang pananampalataya at parang isang ama na kumakapit sa ikalawang pagkakataon. Nanatili si Nathan sa bahay na yon para makasama si Jonas. Isang umaga, nagluto sila ng agahan ng sabay. Tinadtad ni Nathan ang mga kamatis habang hinahalo ni Jonas ang itlog. Gusto mo pa rin ba ng ketchup sa scrambled eggs mo? Tanong ni Nathan. Yun kasi ang gusto ng mga kapatid mo sa Cebu. Mahilig sila sa itlog na ulam. Bahagyang natawa si Jonas. Si Ninong Patrick po ang mahilig ng itlog sa amin. Hindi ko po gusto ang itlog. Nangangati po ako. Bahagyang kumunot ang noo ni Nathan. Bigla niyang naalala ang batang si Jonas. Mahilig sa pandesal na may itlog ang kanyang anak. Hindi rin naman ito nangangati noon. Kaya nagulat siya sa sinabi ni Jonas na nasa harap niya. Pero ipinagsawalang bahala niya na lang yon at inisip na baka na-develop lang nito iyon. Tumango si Nathan. Mabait siya sa'yo, ang Ninong Patrick mo. Oo po, parang tumayong tatay ko na rin po, sagot ni Jonas. Nang hapon ding iyon, mag-isa si Nathan sa sala. Tiklop ng mga damit na binili niya para kay Jonas. Pilit niyang iniiwasan ang pag-iisip tungkol sa nawawalang litrato o kung paanong ngumiti si Jonas pero hindi kailanman tumingin ng diretsyo kapag tungkol sa pagkabata ang usapan. Gusto lang niyang itama ang mali, kaya sinubukan niyang muli. Pag-uwi ni Jonas na pawisan at pagod, sinalubong ito ni Nathan ng bagong sapatos na binili kanina sa mall. Size 10 ka, diba? Waterproof, maganda to sa trabaho, anak. Nakangiting sabi ni Nathan. Napakurap si Jonas. Hindi mo naman po kailangang... Tumawa naman siya. Gusto kong gawin to, anak. Ang dami kong hindi naibigay noon. Ni minsan hindi ka humiling ng kahit na ano. Kaya gusto kong makabawi ngayon sa'yo. Maayos na naman ang buhay ko, hindi gaya noon. Okay naman ang mga negosyo namin sa Cebu. Tinitigan ni Jonas ang kahon ng ilang segundo bago tumango. Salamat po. Ngumiti si Nathan at tuwang-tuwa habang nakikita niyang sinusukat nito yon. Iniisip ko nga baka pwede tayong pumunta ng Cebu. Gusto kitang isama ron para makilala mo ang mga kapatid mo. Maya-maya'y tumingin si Jonas sa kanya at itinabi ang sapatos. Actually, may sasabihin sana ako. Si Ninong Patrick may pinagdadaanan po siya sa pinansyal. Marami po siyang utang. Ayaw niyang magsabi pero... Siyempre, agad na sagot ni Nathan. Magkano ba ang kailangan niya? Umayos ng upo si Jonas. Mga 50,000 po. Pero kahit hindi buo, makakatulong kahit papaano. Lumapit si Nathan sa bag at kinuha ang wallet. Medyo malaki yon at medyo mabigat ipahiram. Subalit, hindi siya makakatanggi sa anak niya. Kaya naman, buong puso niyang ibibigay iyon. Buong halaga na, sabi niya rito. Magwi-withdraw na lang ako mamaya tapos iaabot ko sa'yo. At sabihin mo sa ninong mo, huwag mag-atubiling dumapit sa akin. Bakit mahihiya siya magkaibigan kami at siya rin naman ang nagpalaki sa'yo. Silang dalawa ni Aling Mirna. Kinuha ni Jonas ang pera pero may halong alinlangan sa mukha nito. Pasensya na po, Papa. Hinawakan ni Nathan ang balikat nito. Siyang nagpalaki sa'yo. Mahal mo siya at naiintindihan ko. Yumuko si Jonas. Naging tatay po sa akin si Ninong. Napalunok na lang si Nathan. Pilit tinatanggal ang kirot na nadarama. At nagpapasalamat ako na merong nandyan noong hindi ko kaya. Patawad dahil iniwan kita. Alam kong nasabi ko na dati pero ngayon gusto kong sabihin yon ng walang kapalit. Walang regalo, walang hinihingi. Pinili kong umalis, pinili kong maging duwag. Pinaniwala ko ang sarili kong mas mabuti nang mawala ako sa buhay mo. Gusto ko sanang bumalik noon pa pero habang tumatagal, lalo lang akong natatakot. Baka itaboy mo ako. Pero pinatawad na po kita, dagdag ni Jonas at huminga ng malalim. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko pong magpatuloy. Kailangan ko pong mabuhay at ang buhatin ka na parang multo, hindi yun buhay. Tahimik na napaiyak si Nathan. Galit ka pa ba? Hindi, bulong ni Jonas. Pero hindi ko po alam kung kilala kita.
At sa tingin ko, hindi mo rin ako kilala. Nanuyo ang lalamunan ni Nathan. Kaya hayaan mong makilala kita ngayon. Hindi na ako aalis. Sumpa ko, nilibing ko na ng lalaking duwag kasama ni Isabel. Hindi na ako tatakbo. Hindi sumagot si Jonas pero tipid na lang umiti. Nagtagal silang ganon at pinagbuklod na nang may hangarin na magsimulang muli. Pero isang katotohanan ang bubulaga sa kanya. Abala si Nathan sa paglilinis ng bodega ng araw na yon. Makapalang alikabok na mukhang hindi nalinisan ng ilang taon. Sa pinakailalim, nakasilid sa pagitan ng dalawang kupas at amoy amag na may mga damit. May isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Mga lumang papeles yon. At parang gumuho ang mundo niya nang mabasa ang isang death certificate. Jonas? Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi, bakit may ganito? Paulit-ulit niyang binasa. Patay na si Jonas, 3 taon nang nakakaraan. Natumba si Nathan sa sahig, hindi kayanin ang katotohanan at kasinungalingan na kanyang natuklasan. Pinuntahan niya si Patrick. Galit na galit ang kanyang puso. Hindi niya akalain na maloloko siya ng ganoon. Nathan, nasaan siya? Singhal ni Nathan. Nasaan si Jonas? Napakurap si Patrick. Lumabas lang siya para... Nakita ko na! Sigaw ni Nathan. Nakita ko ng death certificate ng anak ko. Hindi siya si Jonas. Bakit niyo ko niloko ng ganito? Bakas ang guilt sa mukha nito. Hindi ito makasagot kaya malakas niyang itinulak. Ang pangungulila, ang sakit at ang lahat ng mga kasalanan niya, pakiramdam niya ay mas lalong nadadagdagan dahil sa mga nangyari. Maya-maya'y dumating ang binatang nagpapanggap na Jonas. Papa, huwag mo akong tawaging Papa. Hindi ikaw ang anak ko. Sigaw ni Nathan. Kaya palang dami mong pagkakaiba kay Jonas. Alam niyo nangungulila ako sa anak ko. Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin ng totoo? Hindi niyo malang narespeto ang mga alaala ng anak kong wala na sa mundo. Hindi ko po ginustong magsinungaling. Mahinang sabi ng anak ni Patrick. Pinakamatali ko pong kaibigan si Jonas. Pero kailangan po talaga namin ni Papa ng pera. Benedict po ang pangalan ko. Halos muling bumagsak si Nathan. Labis na nadudurog ang kanyang puso. Hindi niya nalaman agad na nawala na ang kanyang anak. At ngayon, may nagsamantala pa sa pangungulila niya kay Jonas. Hindi ko na alam kung paano ka kakausapin. Patuloy ni Patrick. Lunod na kami sa utang, Nathan. Akala ko baka kung makita mong muli si Jonas, baka maniwala kang ginamit mo ang patay kong anak. Pigil iyak ni Nathan. Ginamit mo ang konsensya ko. Sa halip na magluksa, nagawa niyo pa akong lokohin. Lumapit si Benedict at desperadong mukha. Pasensya na po. Pasensya na. Namatay po si Jonas sa aksidente. Nabangga po siya ng jeep. Huli na bago madala sa ospital. Bago po siya namatay. Pangalan mo po ang huling sinabi niya. Napahiyaw si Nathan. Pumalo siya sa mesa at malakas yung itinaob. Huli na siyang dumating. Pinabayaan niya ang anak niya. At ngayon, wala nang panahon para makabawi pa. Parang gusto na lang kitalin ni Nathan ang sariling buhay para maging parusa sa kanya bilang pabayang ama. Trinaidor niyo ako! Sigaw ni Nathan. Ginawa niyo lang kwento ang alaala ng anak ko. Sana nagsabi kayo. Tutulong naman ako. Hindi niyo kailangan magsinungaling. Hindi niyo kailangang ilibing siya ng 2 beses sa mga alaala ko. Mga walang hiya kayo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal naglakad. Gabi na nang umuwi siya sa bahay na ibinigay niya kay Jonas. Kaya pala nang pumunta siya, mukha na ring inabandon ang bahay. Yumakap siya sa mga naiwang gamit ni Jonas sa larawan nila noong bata ito at paulit-ulit na humikbi. Sobrang laking pagsisisi ang kanyang nararamdaman. Parang siya na ang pinaka walang kwentang ama sa lahat. Jonas! Bulong ni Nathan. Anak ko, Diyos ko, sana nandito ako. Sana umuwi ako agad. Sana hinanap kita, ni hindi man lang ako nakapagpaalam. Inuusal ni Nathan ang pangalan ng anak ng paulit-ulit. Parang dasal, parang orasyon, parang kayang ibalik ng panahon.
Hindi niya alam kung gaano siya katagal nandoon. Ang alam lang niya ay ang bigat ng pagkawala. Bigat na pinatindi ng katahimikan, ng panahon at ng kasalanang bubuhatin niya habang buhay. Umuwi siya dala ang pag-asang mapapatawad siya na magkakaroon pa ng pangalawang pagkakataon. Pero ang natagpuan niya ay isang libingan. Lumipas ang mga araw, nanatili lang siya sa bahay na yon. Tumatawag ang mga anak niya sa Cebu, kaya sinabi niya na rin ang nangyari. Katulad niya, hindi mapigilang maluha at malungkot ng mga ito. Lahat sila umaasa na makikilala at makita si Jonas, pero matagal na palang na maalam sa mundo ang anak niya. Hanggang sa pumasok sa Benedict sa bahay at may pag-aalinlangang humakbang ito. Tito Nathan, anong ginagawa mo rito? Galit niyang tanong. Hawak nito ang isang cellphone. May mga video at pictures po ako ni Jonas. Tuwing birthday niya ho kasi, nagbe-video siya sa sarili niya. Doon lang kumilos si Nathan. Dahan-dahang lumingon si Nathan at mga mata niya'y tila nagniningning sa pagkakakita sa cellphone na parang sagrado. Lumabas sa screen ang isang malabo at nanginginig na video, tila hawak ng lasing o nanginginig na kamay. May halakhakan sa background, lasing na mga boses at kislap ng mga ilaw. Lumabas ang mukha ni Jonas. Nakangiti ito, magulo ang buhok, may suot na party hat na masyadong maliit para sa ulo nito, at mapulang mga pisngi dahil sa kalasingan. Benedict, naka-record ba to? Lasing na boses ng kanyang anak. Ang taba ng mukha ko. Ganyan ka naman talaga. Sagot ni Benedict na natatawa sa background. Manahimik ka. Hindi pwedeng ganito kataba ang mukha ko. Baka hindi na ako magustuhan ni Maureen. Napangiwi si Jonas pero mas lalong ngumiti. Tinaas ang plastic na baso at sumigaw. Happy birthday to me! 22 na ako. May sumigaw sa video. Speech! Speech! Umupo muli si Jonas at hinarap ang kamera. Nagbago ang ekspresyon nito. Nakangiti pa rin, pero naging mas totoo at mas naging banayad. Saglit na katahimikan ang pumalit sa ingay sa paligid. Oo na, sabi ni Jonas at inilapag ang baso. Speech! Tinitigan ni Jonas ang kamera. Bagamat lutang sa ininom, may kakaibang linaw sa mga mata nito. Galit ako sa papa ko, panimula nito. Napakislot si Nathan. Nanlaki ang mga mata niya sa screen habang umaagos ang mga luha. Alam niya yon, batid niyang galit na galit ang kanyang anak sa kanya. Nagpatuloy si Jonas. Galit ako kasi iniwan niya ako. Kasi pinaiyak niya ako nung bata. Pinaasa niya ako kasi pinili niya akong iwan para happy life na siya ron sa bago niyang pamilya. Galit ako kasi wala siya nung nakagraduate ako sa kinder, elementary, high school. Galit ako kasi pinaramdam niyang hindi ako sapat para manatili siya. Kumapit ng mahigpit si Nathan sa cellphone. Umaalpas ang mahihinang hikbi sa kanya, lalo na't pinipigilan niya yon. Sobrang naninikip ang kanyang dibdib na parang nakalimutan niya na ring huminga. Pero, bulong ni Jonas, sa tingin ko, baka mapatawad ko siya. Pinaglaruan nito ang basong hawak. Hindi pa siguro ngayon, hindi bukas, pero siguro kapag mas matatag na ako, kapag kaya ko nang hindi magalit, baka makita ko pa siya ulit. Baka masabi ko sa kanya na itinago ko pa rin yung mga laruan na bigay niya sa akin ng bata. Yung picture namin ng baby pa ako. Galit ako. Pero baka kapag biglang lumitaw, maglaho lang kasi ang totoo, miss ko ng papa ko. Baka sabihin ko naging maayos naman ako. Kahit iniwan niya ako, naging maayos naman ako. Nakabuntis nga lang ng maaga. Pero masaya naman ako sa mag-iina ko. Umawang ang bibig ni Nathan. Kung ganon, may pamilya na ang kanyang anak. May naiwan itong mag-ina. Gusto niyang tanungin kay Benedict kung nasa ng mga ito, pero inuna niya muna ang panonood ng video. Nang matapos niyang panoorin, napasinghap si Nathan. Isang impit at desperadong ungol ang lumabas sa lalamunan niya. At tuluyang bumigay iyon. Napayuko siya, humahagulgol ng malalakas at masidhing iyak na galing sa pinakamasakit na bahagi ng puso niya. Hindi ko alam, bulong niya sa gitna ng pag-iyak. Hindi ko alam na hinihintay niya ako. Iniwan ko siya at kahit ganon,
gusto pa rin niya akong patawarin. Bumagsak siya sa sahig at lumuhod sa bigat ng nadarama. Lumuhod din si Benedict sa tabi niya at agad na niyakap si Nathan nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya tumutol, yumakap siya pabalik kay Benedict na para bang nalulunod siya sa sobrang sakit na nararamdaman. Umalingaw-ngaw sa maliit na silid ang kanyang iyak na sumasabay sa alaala ng tawa ni Jonas na paulit-ulit sa isip niya. Patawad, bulong ni Nathan. Patawad anak. Mabigat ang langit, tila nagluluksa rin katulad niya habang papunta sa puntod ni Jonas. Tahimik ang sementeryo, maliban sa marahang kaluskos ng mga dahon at paminsan-minsang huni ng mga ibon. Nakahilera ang mga nicho sa malawak na damuhan, parang mga pahinang matagal nang iniwan, may ilan na may sariwang bulaklak, ang iba'y pinudpud na ng panahon. Matagal na nakatayo si Nathan habang nasa tabi niya si Benedict. Pareho silang nakatingin sa simpleng puting lapida na nakasiksik sa pagitan ng dalawang mas lumang puntod. Dahan-dahang lumuhod si Nathan at bumabaon ang tuhod niya sa mamasa-masang damo. Kumakabog ang kanyang dibdib habang dinadamang nanginginig na daliri ang inukit na mga letra. Jonas, anak ko, hindi ako bumalik para sa'yo at dadalhin ko yun hanggang sa huli kong hininga. Namamaos ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim habang nanginginig. Umalis ako papuntang Malaysia, kunwari para sa trabaho, para makapagpadala ng pera, para sa mas magandang buhay mo. Pero ang totoo, tumakbo ako kasi naging makasarili rin ako. Tumingala siya sa maulap na langit. Natakot ako sa kahirapan, sa posibilidad na maging katulad ng sarili kong ama, sa makitang kailangan mo ng mga bagay na di ko kayang maibigay. Wala akong alam sa pagiging ama. Alam ko lang ang umalis o magalit. Sandaling katahimikan. Nakilala ko si Isabel roon. Nagkaroon kami ng 2 anak na babae, mga kapatid mo. Hindi nila alam na may kuya silang nauna. Inilibing na kita. Jonas, sa puso't isip ko, kahit buhay ka pa nung mga panahong yon, naging duwag ako. Hindi kita ipinaglaban. Hindi na kita maibabalik. Hindi ko na nakitang nakatapos ka sa pag-aaral, nagpakasal o hawakan ng mga anak mo. Pero gusto kong sabihin to, Jonas, hahanapin ko si Maureen, hahanapin ko ang mga anak mo. Hinaplos niyang muli ang lapida habang umaagos ang luha. Nanatili siyang nakasubsob roon at lumipas ang ilang minuto, 1 oras, maya-maya'y marahan na siyang tumayo. Tumingin si Nathan kay Benedict. Nabanggit niya ba ako? Ibig kong sabihin, noong nabubuhay pa siya. Araw-araw po, sagot ni Benedict. Sinasabi niya pong galit siya sa'yo na sinira mo ang kabataan niya. Pero nakalipas lang ang 10 minuto, tatanungin niya pa ako palagi kung sa tingin ko namimiss mo siya. At nagagalit siya pag sinasabi kong baka hindi. Dahan-dahang huminga si Nathan. Masakit pero may kakaibang ginhawa. Namimiss niya ako. Tuwing birthday niya po, sabi ni Benedict. Tuwing tinatanong siya kung nasa ng tatay niya, sasabihin niya lang, nandiyan lang siya, masaya sa pamilya niya. Pero alam ko po na umaasa siya na sana kasama siya sa pamilyang binuo mo, Tito Nathan. Muling tumingin si Nathan sa lapida. Maya-maya'y umalis na rin naman sila. At habang lumalakad sila papalayo, alam niyang unti-unti nang tinatanggap ng kanyang puso ang katotohanan na wala na si Jonas. Dito sila nakatira? Tanong ni Nathan. Tumango si Benedict. Kinuha po sila ng mga magulang ni Maureen pagkatapos ng libing. Na-stress si Maureen kaya tinulungan po ng mga magulang sa pagpapalaki ng kambal. Baby pa lang po kasi ang kambal nang mawala si Jonas. Napapikit si Nathan. Ngayon, kailangan niyang bumawi. Ang mga ito ang alaalang naiwan ni Jonas, kaya gagawin niyang lahat para masuportahan ng mga ito. Maya-maya'y lumabas ang isang babae sa veranda. Mukhang nasa huling bahagi ng 20s, marahil mas bata pa. Nakatali ang maitim na buhok at may mga batang nakakapit sa mga binti. Natigilan si Nathan. Sila na ba? Si Maureen po yan, bulong ni Benedict. At ang mga apo mo. Lumapit si Maureen.
Ikaw po siguro ang papa ni Jonas? Ako po si Maureen. Si Jonas ang asawa ko. Hindi po kami legal na kasal, pero 5 taon kaming nagsama. Mga anak po namin, kambal po sila. Una si Mariel, tapos si Liam. Sinubukang magsalita ni Nathan pero namuo agad ang sakit, saya at pangungulila sa kanyang dibdib. Pinagmasdan niya ang kanyang mga apo, lalong-lalo na si Liam na kamukhang-kamukha ni Jonas noong bata pa. Maingat na itinulak ni Maureen ang bata papalapit. Liam, siyang lolo mo. Mariel, magmanok kayo ng kapatid mo. Napakurap si Nathan. Lumabas ang bata mula sa likod ng palda ni Maureen. Nakatikom ang maliliit na kamay at may pag-aalinlangan sa mukha. Mano po, nakangiting sabi ni Mariel. Gumaya naman agad si Liam. Mano po, lolo. Nang hina ang mga tuhod ni Nathan. Lumuhod siya, dahan-dahan at maingat na hindi matakot ang mga bata. Hay, sabi niya at bahagyang garal-galang boses. Ako si Nathan. Ako ang papa ni Jonas. Ako ang lolo nyo. Napanguso naman si Liam. Ikaw po ang papa ni Papa? Tumango si Nathan at halos maluha sa apo niyang lalaki na halos kaboses din ni Jonas. Oo, ako yun. Matagal siyang tinitigan ni Liam. Pagkaraan ng ilang saglit, tahimik na lumapit ang mga bata at niyakap siya sa leeg. Isang hikbi ang kumawala kay Nathan. Para siyang niyakap ng buong mundo sa simpleng yakap ng kanyang mga apo kay Jonas. Patawad, bulong niya sa buhok ng mga ito. Patawad na hindi ako dumating, pero narito na ako. Narito na ako. Hindi ako naging ama sa papa ninyo. Pero gusto kong maging lolo nyo ngayon. Hayaan nyo sana ako. Kumunot ang noo ni Mariel. May dala ka bang candy? Ngumiti si Nathan at may luha sa mata. Wala pa ngayon pero magdadala ako bukas at sa susunod na linggo hanggat gusto nyo. Nag-isip si Mariel. Gusto ko ng white rabbit. Si Liam naman gusto po ng lollipop. Pareho kong dadalhin. Pangako ni Nathan. Lumapit si Maureen. Gusto mo po bang pumasok? Halina po kayo sa loob, magsalo-salo tayo. Sa loob, mainit at puno ng buhay ang bahay. May mga krayola sa sahig, kupas na kortina at mga larawang nakadikit sa pader. Isa si Jonas habang kargang kambal. Isa pa habang hinahalikan si Maureen sa noo. Napahinto si Nathan sa harap ng mga yon at pakiramdam niya, yon ang mga alaalang tatatak kay Nathan kahit wala siya roon. Simula ng araw na yon, naging parte si Nathan ang buhay ng kanyang manugang at mga apo. Tinulungan niyang mag-iina, lalo na sa pinansyal at mga pangangailangan ng mga ito. Dinala niya rin sa Cebu para makilala sina Samara at Mariana. At ang kanyang mga anak, tuwang-tuwa sa pamangkin ng mga ito at madali rin na nakasundo ni Maureen. Humahaplos ang dagat sa puting buhangin ng Cebu. Naririnig ni Nathan ang mga tawa at sigawan ng kanyang mga apo at mga anak na nagkukulitan. Ang bilis niya! Hingal na bulalas ni Samara at bumagsak sa buhangin sa tabi ng pamangkin. Tumawa si Maureen. Galing yan sa lahi namin. Puro matutuling tumakbo. Nasa di kalayuan si Liam, nakaluhod at abalang-abala sa paggawa ng kastilyong buhangin kasama si Mariana. Kailangan ng tulay, tita. Hindi ganyan. Oo na po, Boss Liam. Sagot ni Mariana. Gagawin agad. Ngumiti si Nathan, parang natunaw na ang mga taon ng dalamhati sa kaligayahang nakikita niya. Pero kahit na ganon, dala pa rin ang puso niya ang anino ng anak. Jonas! Bulong niya habang nakatanaw sa dagat. Mas magiging masaya siguro kung nandito ka. Bumalik ang kirot pero hindi niya na yun nilalabanan. Bahagyo ng pag-ibig sa mga nawala na. At biglang tumayo si Liam ng mabilis at tumakbo sa buhangin. Hawak ang isang maliit na plastik na pala. Dahan-dahan na po. Kaso, huli na. Natisod pang paa ni Liam sa di pantay na buhangin. Bumagsak ito at nasugatan sa batong pinagbagsakan. Mabilis na tumayo si Nathan. Wala ang katandaan sa apong nadapa at nasugatan. Liam! Sigaw niya habang lumuluhod. Kumurap si Liam, may luha sa gilid ng mata pero hindi pa tumutulo.
Nanginginig ang mga labi nito habang tinatanggal niya ang buhangin sa katawan. Pasensya na, Apo. Bulong ni Nathan habang pinupunasan ang buhangin sa balat ng bata. Dapat binantayan kita. Masakit ba? Saan masakit? Sorry. Umupo si Liam ng dahan-dahan, tiningnan ang tuhod nito, saka tumingin kay Nathan. Mahapdi po, pero okay lang, Lolo. Malakas po ako. Tumawa si Nathan. Oo, malakas ka nga. Hinawakan ni Liam ang pulso ni Nathan. Hindi mo po kailangan humingi ng sorry. Kumurap si Nathan, bahagya siyang natigilan sa sinabi nito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib at hindi niya maipaliwanag kung bakit. Habang pinagmamasdan si Liam, para bang kay Jonas siya nakatitig, sa batang Jonas na iniwan niya noon. Pinapatawad na po kita, sabi ni Liam. Tinulungan mo naman po ako agad. Hindi lang sa mga salita ni Liam o sa panga nito kundi sa kabaitan. Sa ngiting walang galit, sa tapang na tahimik na mas totoo kaysa sa kahit anong salita. At doon, nakita niyang kapatawaran. Tumulo ang mga luha ni Nathan habang niyayakap si Liam ng mahigpit. Salamat, anak. Salamat sa munting alaalang iniwan mo sa akin. Sumandal si Liam sa balikat niya. Lolo, tara na po. Sali ka na po sa amin ni Tita Mariana. Hinila na siya ng kanyang apo. Hindi yon ang pinangarap niyang pamilya noong bata pa si Jonas, noong inakala niyang kayang burahin ng tagumpay ang mga pagkukulang. Pero yon ang pamilyang natira, ang pamilyang nagpatawad. At hinihiling ni Nathan na sana bigyan pa siya ng maraming oras sa mundo. Gusto niyang mas makasama pa ang kanyang mga apo na kahit sa mga ito, mabawi niya ang pagkakamali kay Jonas. Lolo, si Liam mo, pinagbabawalan ako mag-boyfriend. Siya nga may girlfriend. Bulalas ni Mariel na dalaga na ng panahong iyon. Tumaas lang ang mga kilay ni Liam. Naghahanap ka pa talaga ng kakampi. Alam mo namang mas paborito ako ni Lolo. Tumigil ka. Wala munang boyfriend. Dadaan sa akin ang mga mandiligaw mo. Nagdadabog na umakyat si Mariel. Tita! Natawa na lang si Nathan. Palagi na lang magkaaway ang kanyang mga apo, pero ang mga ito rin naman ang magkasundo bago matapos ang araw. Mas madalas sa bahay ni Nathan umuuwi ang kanyang mga apo dahil mas malapit ang pinapasukan na universidad ng mga ito. Si Maureen naman, hinayaan na nilang mag-asawang muli. Lahat naman sila bukas sa ideyang yon, lalo na't bata pang nabiyuda. Mabait din naman ang stepfather ng kanyang mga apo, kaya walang problema. Bakit ka umiiyak, Apo? Tanong ni Nathan kay Liam isang gabi. Ayaw magsalita ni Liam pero nagsumbong naman agad si Mariel. Hiwalay na po sila ng girlfriend niya, Lolo. Mahal na mahal niya yon. Mahihirapan mag-move on si Liam. Binato ni Liam ng una ng kakambal nito. Manahimik ka dyan. Tatamaan ka talaga sa akin. Malakas lang tumawa si Mariel at inasar pa ang kapatid. Palagi na lang nauuwi sa pagtatalo ang pag-uusap ng mga ito. Pero kinaumagahan, pinagluto naman ni Mariel si Liam, kaya alam niyang gusto rin naman itong damayan ang sariling kapatid. Nang sumapit ang graduation ng mga ito, sa awa ng Diyos, buhay pa naman si Nathan kahit medyo bingi na. Kapag napapatitig siya kay Liam, napapangiti siya dahil parang si Jonas ang kanyang nakikita. Nakagraduate na po kami, Lolo. Bulalas ni Liam. Umawang ang bibig ni Nathan. Ano yun, Apo? Nakagraduate na po kami, Lolo. Natatawang sigaw ni Liam at niyakap siya. Mahal ka namin, Lolo. Thank you. Nakita ni Nathan na magkaroon ng maayos na buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. At kontento na siya ron. Kaya sa huling hininga ni Nathan, hangad niyang kahit papaano nakabawi na siya sa pinakamamahal niyang anak na si Jonas. Ang kwentong ito ay paalala na posible pa rin ang paghilom kahit matapos ang pinakamalalim na pagkawala. Paalala din ito na hindi natin maiiwasan ang mga bagay na tiyak nating pagsisisihan. Subalit hanggang may panahon pa, sana gamitin natin iyon para bumawi at humingi ng tawad at magmahal ulit. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.